Para masungkit ang swerte, isa pa raw paraan ay ang tamang kaayusan ng tahanan. Oras na para matutunan ang mga feng shui basics para ang inyong 2015 maging fantastic. Sa nalalapit na ika-19 ng Pebrero, magsisimula ang panibagong astrological year ng mga Chino na mas kilala natin bilang Chinese New Year. Kaya kasabay ng pagbati ng Kung Hei Fat Choi ay ang mga panibagong interpretation ng astrological chart na magsisilbi raw gabay sa pagharap sa bagong taon. Ano nga ba ang good news na dala ng Year of the Wood Sheep? At higit sa lahat, paano mapapalago ang ating swerte? Ang mga sagot ibabahagi sa atin ng astrological and feng shui expert na si Master Hans Kua. Lucky color for 2015, color green. Okay, ang pagsusot ng mga kulay green, ang pagpipintura ng bahay ng color green, ang paglalagay ng mga, ang paggamit ng mga kulay green na bag, green na wallet will enhance wealth, prosperity, luck sa inyo. Why? Because green is the element of wood. Dobleng swerte raw ang dala ng taon na ito dahil sa double number 8 na itinuturing na maswerteng numero ng mga Chinese. Ang sheep ang ika-8 zodiac animal at 8 din ang total. Pag inad ang mga numerong 2, 0, 1 at 5 na bumubuo sa 2015. At para lalong magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte, naniniwala ang mga Chino at pati na rin ang iba pang mga Pinoy sa feng shui. Feng shui is a Chinese word. Feng means wind, shui means water. Feng is the wind flowing or the direction flowing. The water naman signifies wealth. Sa madaling salita, ito raw ang tamang pagpupwesto ng mga gamit at bahagi ng bahay. Ang mga direksyon raw na ito na ginagabayan ng Feng Shui Compass ang magdadala sa atin ng prosperity, wealth, good luck, love at harmony. Naku, kaya naman pala itong si Nanay Virgie. Super excited nang simula ng pag-aayos ng kanyang bahay na matagal na niyang balak ipa-feng shui. Ano na ngayon, sheep, year of the sheep, hindi ko na alam. Di ba pabago-bago naman ang pag-aayos ng bahay? Eh, itong ayos ko, ewan kung tama ba to. Don't you worry, Nanay Virgie. Dahil sa mga general and easy following feng shui tip ni Master Hans, malalaman na natin kung paano iaakma ang ayos ng iyong bahay para pasukan ito ng swerte. O kayo mga kapuso, ready na rin ba kayo? Unang-una, para ma-feng shui natin ang bahay natin, kailangan natin tumayo sa center ng bahay natin. Tumayo sa gitna ng bahay natin at gumamit ng compass. Dahil sa teknolohiya, pwede nang mag-download ng Compass application sa ating mga telepono. Ito ang ating gagamitin para mahanap ang northern direction ng ating bahay. Kapag natukoy na ang hilagang bahagi, malalaman na natin ang 9 na bahagi ng grid na binubuo ng north, south, east, west, northeast, northwest, southeast, southwest, at ang center sector o gitna ng bahay. Ang number 1 na pinakamaswerte sa 2015 is the north part of your home. Kung ang main door mo is north, this means sa bahay na nakatira nito, maraming perang papasok. Kaya para ma-activate ang swerte, kailangan daw ilipat dito ang mga bagay na lumilikha ng ingay at nagbibigay liwanag para lalong lumakas ang good fortune ng pamilya. Dating nakalagay sa west o kanlurang bahagi ng bahay ni Nanay Virgie ang mga gamit na ito na sinasabi namang pinakamalas na bahagi. Kaya dapat itong iwan ng blanco. Isa pa sa swerte ngayong taon ay ang northeast portion ng ating bahay. Ito raw ang tinatawag na heaven sector. Para ma-activate ang swerte nito, dito raw dapat i-position ang altar or meditation area. This 2015, ang east part ng bahay natin lies the victory star for 2015. Ang ibig sabihin ng victory star, pag may competitors ka, mas na-achieve mo o mas na-accomplish mo yung task mo kumpara sa mga kalaban mo. Dahil nasa east ang lucky star, maswerte raw na maglagay ng wooden element dito. Kaya kung nandito ang inyong pinto, talaga namang good news daw ang dala nito. Dumako naman tayo sa southwest portion ng ating bahay na sinasabing swerte naman pagdating sa negosyo, long-term goals o anumang related sa pera. Kaya naman dito dapat ilagay ang ating office o working table. Kung gusto mo magkaroon ng long-term project o gusto mo yung project mo sa boss mo o yung trabaho mo maging long-term dito, answering calls
sa office mo or putting your office table or putting your work table at the southwest part of your home or your office, this can enhance in long-term project, matagalang pera o matagalang trabaho para sa iyo. Ang sector round na ito ang magdadala ng long-term prosperity sa pamilya at negosyo. Northwest sector ng bahay sa 2015 lies the love at saka wisdom star para sa mga anak natin. Kaya para umigting ang pagmamahalan sa bahay, maglagay ng mga family pictures sa bahaging ito. Pwede rin ikalat ang mga ito sa buong bahay para mangibabaw ang harmony and love. Ang mga not so good sector naman, pwedeng labanan o kontrahin gamit ang sari-saring feng shui cures at charm. Pero maliban sa mga ito, may mga simpleng remedy rin na pwedeng gamitin gaya na lang ng asin. Para kontrahin ang illness star na nagdadala ng sakit, kailangan daw maglagay ng rock salt sa baso o bote at ilagay ito sa southeast na bahagi ng ating tahanan. Ang center sector ng bahay mo, kung saan yung gitna ng bahay mo this year, is not a lucky sector for 2015. Diyan nakaupo ang anger, arguments, litigation, or court cases. Make sure to put something color red. Tamang-tama ang center table. Pwedeng lagyan ng pulang dekorasyon gaya na lang ng bulaklak. O, napakadali lang tandaan at gawin, hindi ba mga kapuso? Nagustuhan ko ng ayos ang bahay ko para pumasok na yung swerte at good news. Okay na, para sa akin. Hindi ko na yung babaguhin. Para pumasok na yung good news at swerte. Dahil sa feng shui. Wala namang masama kung ating susubukan ang Chinese practice na ito. Heto nga't may instant makeover na rin ang home sweet home ni Nanay Virgie. Pero sabi nga nila, ang masagana at matiwasay na buhay sa atin talaga nakasalalay.